Hindi rin sa pagmamayabang ay masasabi kong ako ang breadwinner sa aming lahat. Kahit na nga, high school lang ang natapos ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Andrea. Dalaga at walang permanenteng trabaho. Kaya naman kung ano-ano lang ang trabahong pinapasok ko. Dahil sa natapos ko, ay hirap talaga akong makahanap ng trabahong may magandang sweldo. Subalit ayos lang sa akin yon. Basta ang mahalaga ay kumikita ako at hindi ako pabigat sa mga magulang ko. Bukod doon, ay masaya rin ako na tumutulong sa aking pamilya. Kahit pa nga madalas, ay mahirap talaga ang napapasukan kong trabaho. Pangarap ko nga palang maging nurse sana. Pero dahil sa kahirapan namin sa buhay, ay hindi man lang ako nakatungtong ng kolehiyo. Nagkasakit rin kasi si Papa at maaga namang nagsipag-asawa ang aking mga kapatid. Kaya naman, pagka-graduate ko ng high school ay nagtrabaho na ako. Nang sa ganun ay kahit papano ay makatulong ako kay Mama para may ipambili ng gamot ni Papa. Hanggang sa isang araw, hindi ko akalain na makakatisod ako ng isang byudo at gwapong doktor. Naglalakad ako noon sa kalsada para sana maghanap muli ng trabaho dahil katatapos lang ng kontrata ko sa huli kong pinagtrabahuhan. Nagulat naman ako nang bigla na lang may bumusina ng malakas sa likuran ko. At pagtingin ko doon, ay nakita ko na mayroong mabilis na kotse na papunta sa akin. At huli na para ako ay makaiwas. Kung kaya't natagis ako ng kotseng iyon. Mabuti na nga lang ay hindi ako napuruhan. Pero malaki ang naging epekto noon sa akin. Halos hindi kasi ko noon makalakad. At dahil sa nangyaring iyon, ay alam kong hindi ako kaagad makakahanap ng trabaho. Bigla ko tuloy naisip noon si Papa, kahit pa nga ganun na ang sitwasyon ko. Ngunit nang lapitan naman ako ng lalaki at tanungin kung ayos lang daw ba ako, ay doon ako tuluyang nawalan ng malay. Hanggang sa hindi ko na nga alam ang sumunod pang nangyari. Nagising na nga lang ako na nasa hospital na. At hindi ko alam na mismong doktor pala ang nakabangga sa akin. Iha, kamusta ka na? Ako nga pala si Doc Ray. Pasensya ka na sa nangyari ha. Nadamay ka pa. Wika nito nang makitang nagising na ako. Ayos lang po ako, Doc. Kaso, masakit po yung paa ko. Tugon ko naman sa kanya. Nang ipaliwanag naman sa akin ng doktor ang naging kalagayan ko, ay hindi ko alam kung ano ba ang mararamdaman ko. Nagka-injured daw kasi yung isa kong paa at kailangan munang ipahinga ito ng isang buwan. Kaya naman dahil doon ay napaiyak na lang ako. Hindi dahil sa kondisyon ko, kundi dahil sa alam kong matitigil ako sa pagtatrabaho. Huwag ka nang umiyak, Iha. Lahat naman ng gagastusin mo ay ako ang mananagot. Tugon nito na may pag-aalala. Hindi naman po yung kalagayan ko ang iniisip ko kundi yung papa ko po. Kailangan ko po kasing magtrabaho para may ipambili siya ng gamot. Kaso sa kalagayan ko po ngayon, mukhang hindi pa ako makakatayo. Pag-amin ko naman dito. Ganun ba? O sige, ganito na lang. Heto yung 20,000 para sa panggastos nyo at pambili ng gamot ng papa mo. Tanggapin mo na. Tutal naman ako ang may kasalanan. Wika pa nito nang iabot sa akin ng pera. Noong mga sandali namang yun ay nagdalawang isip pa ako kung kukuhanin ko ba ang perang inaalok sa akin ng doktor.
Ngunit nang ipilit naman nito na kunin ko yun, ay wala na rin akong nagawa pa. Dahil ang totoo ay kailangan talaga namin yon. Lalo pa nga't magang-magaang pa ako at may benda yon. At katulad nga ng sabi ni Doc, ay kailangan na 1 buwan kong ipahinga yon. Nang sa ganon ay tuloy-tuloy daw ang paggaling nun. Kaya naman wala na rin akong nagawa pa, kundi tanggapin ang alok ng doktor. Nang naging maayos naman na ang pakiramdam ko, ay kusang loob rin akong inihatid nito. At habang lulan kami ng sasakyan niya, ay panay lang ang tanong nito sa akin. Pasensya ka na talaga, Iha ha? Hindi ko talaga sinasadya yung nangyari. Paghingi muli nito ng paumanhin. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya. Alam ko naman pong hindi nyo rin ginusto ang nangyari. Tugon ko naman dito. Nang sabihin ko naman yon, ay ramdam kong nakahinga ito ng maluwa. Subalit nang nakarating kami sa bahay namin, ay halos mag-hysterical naman si Mama dahil sa nakita niyang kondisyon ko. Nagalit pa nga ito sa doktor nang malamang siya ang dahilan ng pagkakaganon ko. Ngunit nang maipaliwanag naman ito ang nangyari, ay napanatag na rin sila. Nang matapos naman ang pag-uusap na yon, ay kaagad na rin nagpaalam si Doc. Pero nangako naman itong dadalaw-dalawin daw niya ako. Nagpasalamat naman ako sa kanya dahil na rin sa tulong na ibinigay niya sa amin. Alam kong mali na tanggapin ang perang inalok niya. Pero kusang loob naman daw niyang ibinibigay sa amin iyon. At hindi lang bilang na aksidente niya ako, kundi bilang nakauunawa sa kalagayan namin. Dahil naman doon ay labis talaga akong humanga sa doktor. Kahit na nga may edad na ito. Hindi lang kasi basta mabait at responsable siya, kundi may mabuting puso rin pala. Mabilis na lumipas ang araw. At gaya nga ng sinabi ng doktor, ay muling bumalik ito sa bahay namin. Chinek niya ang paa ko at tinanong kung iniinom ko raw ba ang gamot na ibinigay niya. Tumango naman ako rito habang pinapalitan niya ang benda na nakabalot sa paa ko. At ayon sa kanya, ay naghilom na raw ang pamamaga nito. Sa katunayan ay baka 1 linggo na lang daw ay gumaling na iyon. Basta ipagpatuloy ko lang daw ang pag-inom ng gamot. Sinunod ko naman ang lahat ng sinabi sa akin ni Doc. Nang sa ganun ay makalakad na rin ako. Sa totoo lang kasi ay hindi ako sanay nang napapahinga sa bahay. Dahil simula pagkabata ay nagtatrabaho na ako. Nang malaman naman iyon ni Doc, ay hindi ko inaasahan na bibigyan ako nito ng trabaho sa klinik niya bilang assistant at tagapaglinis doon. Hindi ko naman iyon tinanggihan, lalo pat alam kong trabaho iyon. Kaya naman pagkagaling ko, ay nagpunta na ako sa address na ibinigay nito. Hindi ko naman inaasahan na nasa bahay rin pala niya ang klinik niya. Noong mga oras na yon ay sarado pa ito, kaya't nag-doorbell ako sa gate niya. Maya-maya naman ay may lumabas na isang ginang, at sa tingin ko ay kasambahay rin ito ng doktor. Nagpakilala naman ako dito, kung kaya't kaagad rin niya akong pinapasok. Nabanggit na nga raw pala ako sa kanya ng doktor at inaasahan daw talaga nito ang pagpunta ko. Ngunit ng mga oras namang iyon ay naliligo pa raw ito. Kung kaya't hinintay ko na lang muna siya sa sala nila. Makalipas naman ang ilang minuto ay lumabas na ang doktor habang nakasuot lang ng pambahay na damit.
Simpleng sando at short lang ang suot nito, na hindi ko alam kung bakit ganun ang naging dating nito sa akin. May edad sa akin si Doc, at halos 20 years yata ang agwat ng edad dito sa akin. Pero nung mga sandaling yon, ay hindi ko nakikita yon, sapagkat ang kagwapuhan at kagandahan lang ng katawan nito ang nakikita ko. Hindi ko na nga rin namalayan pa noon na nakalapit na pala ito sa akin. Nagulat na nga lang ako nang marinig kong batiin ako nito. Hi Andrea, kamusta ka na? Kaya mo na bang magtrabaho? May pag-aalalang tanong nito sa akin. Opo, Doc. Magaling na po ako. At saka, kayang-kaya ko na pong magtrabaho. Tugon ko naman sa kanya. Ganun ba? Sige, pwede ka nang mag-umpisa bukas. Ayos lang ba sa'yo kung ang magiging trabaho mo rito ay tagapaglinis? Tutulungan mo lang si Manang na maglinis dito sa bahay kapag natapos mo ng linisan ng klinik ko. Tanong nito sa akin. Oo naman po. Sanay po ako sa kahit anong trabaho. Masigla ko namang tugon dito. O siya, sige. Bukas ka na mag-umpisa. Kaso nga lang, kailangan stay in ka ha. Kasi medyo may kalayuan ito sa bahay nyo. Dagdag pa ng doktor. Wala pong problema doon, Dok. Mainam nga po yun. Bawas gastos sa pamasahe ko. Pagbibiro ko naman sa kanya. Nang matapos ang pag-uusap namin yon, ay nagpaalam na rin ako rito upang umuwi na sa bahay para makapaghanda ng aking gamit. Bago naman umalis, ay pilit pa ako nitong inabutan ng pamasahe na hindi ko na rin natanggihan pa. Wala namang nagawa na sila mama at papa nang malaman nilang mag-i-stay in ako kila Doc, sapagkat ang mahalaga ay may permanente na akong trabaho. Kailangan ko kasing talagang matustusan ang gamutan ni Papa. Nang sa ganun ay tuluyan na itong gumaling. Kaya naman nang magpaalam na ako sa kanila, ay napayakap pa ang mga ito sa akin. Hanggang sa pagbili na nila kung pagbutihan ko raw ang trabaho ko doon. Nangako naman ako sa kanila na hindi ko sasayangin ang pagkakataon na yon. Dahil sa panahong iyon ay mahirap nang makahanap ng trabaho. Lalo pa nga't maswerte na akong napagkatiwalaan ng doktor. At naisip ko rin na baka habang nasa klinik niya ako ay unti-unting may matutunan din ako sa kanya. Sapagkat ang pangarap ko talaga ay maging isang nurse. Hanggang sa mabilis na lumipas pa ang araw, linggo hanggang sa maging buwan. Katulad nga ng sinabi ni Doc ay ako ang naging tagapaglinis niya ng klinik. At kung minsan ay kapag wala ang nurse na assistant niya, ay ako na ang tumutulong sa kanya. Masaya naman akong ginagawa yon. Lalo pa nga't nakikita ko ang mga pasyente niya na gumagaan talaga ang pakiramdam kapag nagagamot niya. Marami rin ang pumupuntang pasyente kay Doc, kaya't aminado kong magaling talaga siyang doktor. Ngunit ang napapansin ko lang sa kanya ay kapag nasa bahay na ito at nag-iisa, ay para bang palaging malalim ang iniisip nito. Lalo na kapag nakikita kong mag-isa siyang umiinom ng alak doon sa beranda niya. Kaya naman nang hindi na ako makatiis noon, ay naglakas loob na akong lapitan ito upang kausapin sana. Ngunit nang papalapit na ako sa kanya, ay tila umurong naman ang mga paa ko. Dahilan para mapaatras ako. Subalit ang hindi ko naman alam, ay nakita pala ako ni Doc. Kung kaya't wala na akong nagawa pa nang tawagin niya ako.
Andrea, halika. May kailangan ka ba? Tanong sa akin ni Doc. Wala naman po, Doc. Magpapaalam lang po sana ako kung pwedeng mag-day off ako sa linggo. Pagsisinungaling ko naman sa kanya. Ganun ba? Pwede naman. Sige, ihahatid tuloy kita sa inyo. Tugon naman nito na nagpasaya sa akin. Salamat po, Doc. Anya ko rito na hindi alam kung aalis na ba o mananatili pa doon. May gagawin ka pa ba? Tanong naman sa akin ito. Wala na po. Mabilis ko namang sagot sa kanya. Ganun ba? Halika muna rito, magkwentuhan tayo. Pagayaya naman sa akin ito na hindi ko na tinanggihan pa. Nung gabing yon ay kami lang ni Doc ang nasa bahay nito dahil nag-day off si Manang. Hindi naman ako nangangambang kakami lang ang nandun. Dahil base sa obserbasyon ko, ay hindi gagawa sa akin si Doc nang hindi ko gusto. Bukod doon, ay alam kong nangungulila pa rin ito sa asawa at anak niya. Dahil nalaman kong namatay pala ang mga ito nang dahil rin sa aksidente. Kaya pala ganun na lang din ang pag-aalala sa akin noon ni Doc nang maaksidente niya ako. Dahil ganun rin ang nangyari sa mag-ina niya. Ang kaibahan nga lang daw noon nang sa amin ay tinakbuhan ng nakabangga ang mga ito. Kaya't hindi na nakaabot ng buhay ang dalawa sa hospital. Habang nagwekwento nun sa akin si Doc, ay ramdam ko ang lungkot nito. Sa bawat salitang lumalabas kasi sa bibig niya, ay rinig ko ang paggaralgal noon. Kaya naman, hinayaan ko lang siya noon na uminom at ilabas ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit nang makita ko na tila umiiyak na ito, ay kaagad na akong lumapit sa kanya at hinimas ang kanyang likod. Napayakap rin ako sa kanya na hindi ko naman sinasadya. Basta ang tanging layunin ko lang noon ay damayan ito para kahit papano ay mapagaan ko ang loob niya. Ngunit nang bigla ako nitong halikan sa aking labi, ay hindi ko naman na alam ang aking gagawin noon. Hanggang sa matagpuan ko na lang ang aking sarili na nagpapaubaya na rin noon sa kanya. First time na nangyari sa akin yon at hindi ko talaga alam kung ano ba ang aking gagawin. Basta ang pakiramdam ko lang noon ay bawat halik sa akin nito ay tila apoy yon na nagbibigay init sa aking katawan. Nang gumapang naman ang labi nito sa aking tenga at leeg, ay doon ako napaungol. Lalo na nang maramdaman ko ang mainit nitong kamay na humahaplos na sa aking katawan. Patuloy lang naman kami ni Doc sa aming ginagawa. Kahit na buhati na ako nito at higa sa sopa niya. At noong mga sandaling yun, ay hindi ko na rin napigilan pa si Doc. Dahil nagugustuhan ko na rin ang ginagawa niya. Nang maihiga naman ako nito sa sopa, ay doon na ito hindi nakapagpigil pa. At sa bawat haplos at halik niya sa akin, ay may sarap iyong hatid. Lalo na nga, laro-laruin nito ang aking kaligayahan. Halos mapakapit pa nga ako nun sa sofa dahil parang mababaliw ako sa sensasyong nararamdaman ko. At talaga namang masasabi kong napaligaya ako nun nito. Kahit pa nga nung una ay nasaktan ako nito. Ganun pala ang pakiramdam ng nakikipaglaro ng apoy. Sa una ay masakit. Pero kapag nagtagal, ay napapalitan din iyon ng kung anong sarap. Lalo na nga nang mapagtagumpayan ni Doc na abutin ang aking langit. At sabay kami itong umindayog na para bang may tugtog. Nang
Pagkatapos naman kami nito ay niyaya na niya ako sa kanyang kwarto. At doon ay ipinagpatuloy muli ang paglalaro namin ng apoy. Halos hindi ko na nga rin nun nabilang pa kung ilang beses naming nagawa yun. Dahil natigil lang kami nang pareho na kami nitong mapagod. Kaya't pagkatapos nun ay tsaka lang kami nakatulog nito ng magkatabi pa. Simula naman nun ay nagbago na ang pakikitungo sa akin nito. Kung dati ay mabait na sa akin ito, pagkatapos naman ng may mangyari sa amin ay mas lalong naging mabait ito. Hindi ko nga rin inaasahan nun na mauulit ng mauulit ang paglalaro namin nito ng apoy. Hanggang sa dumating na nga sa puntong nabuntis na niya ako. Nang malaman naman iyon ni Doc, ay hindi ako nito tinalikuran. Bagkos ay inaya pa nga niya akong magpakasal. Kahit naman hindi ako sigurado sa feelings niya sa akin, ay pumayag na rin ako sa kanya. Dahil naisip ko na ayaw ko rin namang lumaki ang anak namin na hindi kami kasal ng ama niya. Nang malaman naman iyon ng aking mga magulang, ay halos hindi makapaniwala ang mga ito. Subalit ng patunayan ni Doc na handa niya akong panagutan, ay kusang loob na rin silang napapayag nito. Simula naman noon ay nagbago ang buhay ko. At kahit asawa na ako ng isang doktor, ay pinili ko pa rin na makapag-aral ng nurse. Nang sa ganon ay matupad ang pangarap ko. Sinuportahan naman ako doon ng aking asawa. Kung kaya't magaan kong natapos ang aking kurso. Kaya naman ngayon ay isa na akong ganap na nurse. Kasamang nagtatrabaho ang doktor ng buhay ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Andrea.